Disclaimer. Ang kwento na ito ay likhang isip lamang at hindi batay sa tunay na pangyayari. Ang mga pangalan ng mga karakter at lugar ay pawang imbento lamang. Ang layunin ng kwentong ito ay maghatid ng aliw at kabatiran sa mga tagapakinig. Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo para muling magsama-sama at makinig sa isa sa mga kakaibang kwento sa Pinoy Lagim Stories. Ito ay isang kwento na nagmula sa isang liblib na lugar sa Sultan Kudarat noong taong 1989. Naway magustuhan niyo ang kwento, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang mga kwento tulad nito. Noong taong 1989 sa Takurong, Sultan Kudarat, bagong lipat ako sa lugar na iyon na tinatawag nilang stranger o baguhan sa isang liblib na lugar sa Sultan Kudarat. Bago ko simulan ang kwento ng aking karanasan sa aswang, ipapakilala ko muna ang sarili ko sa inyo. Ako si Stacy Mondragon, 5 buwang buntis sa edad na 17 taon. Napakabilis kong nabuntis kahit mahirap ang kalagayan. Resulta ito ng pagmamahalan namin ng boyfriend ko, at ng kabataan at kahambugan. Marami ang nagsasabi na sayang daw dahil bata pa ako nang mabuntis. Sabi ng mga kamag-anak ko, maganda sana ang mararating ko dahil sa aking hitsura. Kung hindi lang ako agad nabuntis, sana'y nakatulong pa ako sa aking mga magulang laban sa kahirapan. Isang araw habang kausap ko ang aking mga kaibigan, may biglang kumatok sa pintuan ng aming boarding house. Pagbukas ng isa sa aking mga kaibigang bakla, bigla siyang nabuwal dahil sa pagtutok sa kanya ng nanay ng boyfriend ko. Biglang nagmura at nagmumura siya ng mga masasakit na salita na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ako ang tipo ng babae na hinahangad niyang maging manugang. Naluha ako sa narinig ko at hindi pa doon nagtatapos, hinawakan pa niya ang aking buhok at pilit na sinasabi, maghiwalay ka sa anak ko. Hindi ka bagay sa kanya. Lumayo ka para sa iyong kapakanan, kahiya-hiya ka. Hindi ka ba nahihiya? Walang kwentang babae. Pinagpatuloy niya ang pambabatikos, habang tinutok niya ang kanyang kamay sa aking 5 buwang buntis na tiyan. Hindi ko malilimutan ang sakit ng mga salitang binitiwan niya. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya akong iwanan ang aking boyfriend sa bahay na inuupahan namin. Alam ng mga magulang niya na magkasama kami ng lihim, dahil mahal ko siya at mahal niya ako. Ginagawa lang namin ang mga bagay na nagpapasaya sa amin. Dahil sa pangyayaring iyon, agad kong inayos ang aking gamit sa isang kahon, dahil wala akong bag, iniwan ko ang aking magkasunod na tsinelas at wala akong pera. Ang natitira ko lang ay ang binigay sa akin ng aking 2 kaibigan at isang babae. Iyon lang ang meron ako. Nagdesisyon akong pumunta sa aking kapatid para ipaalam ang aking kalagayan. Sa totoo lang, mahirap na ako lalo na sa pera. Ipinagdarasal ko na ito na ang pinakamahirap na nangyari sa aking buhay. Habang nasa loob ako ng bus papunta sa Takurong, Sultan Kudarat, napansin kong iba ang mga tingin ng mga tao habang nakatingin sa bintana ng bus. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa aswang, lalo na nang sabihin ng isang babae na mag-ingat sa aking pagbubuntis. Nanginig ako sa mga sinabi ng babae habang nakatingin siya sa akin. Nag-aalala ako habang nasa bus at kinakabahan. Isa itong napakaliblib na lugar at kakaiba ang tingin ng mga tao. Nagtanong ako sa driver kung bakit tayo dumaan dito. Sabi ng driver, bawal daw kaming dumaan sa Katiko dahil papatayin daw ng mga Ilocano ang mga Muslim na dadaan doon. Pero okay lang, susubukan naming dumaan para mas mabilis ang ruta, sabi niya. Napahinga ako nang malapit na ako sa bahay ng aking kapatid. Gutom na ako at nararamdaman ko na ang paglubog ng araw. Pagdating ko sa lugar ng aking kapatid ng alas 5 ng hapon, lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Baka dahil dala ko lang ang isang kahon at hindi ako nakapag-ayos ng sarili ko. O baka dahil maputi, maganda, at matangkad ako. O baka dahil buntis ako. O baka dahil baguhan lang ako sa kanilang lugar.
Pinapayo ako ng aking kapatid na huminto at bumaba sa palengke sa Escape Pendaton sa Maguindanao kung saan naghihintay ang mga magulang ng kanyang bayaw. Matagal akong naghihintay at sobrang takot at kaba ang nararamdaman ko. Noong makita ko ang mga magulang ng aking bayaw, agad akong sinakloban ng kumot ng aking kapatid upang hindi ako mapansin ng ibang tao. Sinabi niya sa aking maluwag na maglakad tayo ng mabilis dahil malapit na ang alas 6 at bawal nang lumabas. Hala bakit, tita? Tanong ko. Pagdating natin sa bahay, sasabihin ko na lang sayo, sabi niya sa mababang boses na halos hindi ko na marinig sa tenga. Biglang lumapit sa amin ang isang matanda at nagsabi, mabango ka, dalarga, sabay ngiti. Nakita ko ang kanyang mga ngipin na may itim na gilid sa puti nitong mga ngipin. Itim din ang gilagid ng matanda at nakakatakot tingnan kapag siya'y ngumiti. Kaagad na sinabi ng tita ko, ito ang pamangkin ko galing sa syudad na gustong magbakasyon dito sa inyo, Lola Sonia. Kaya inuwi namin siya para masiguro na ligtas siya sa mga aswang na sabi-sabi sa bayan natin, Lola Sonia. Biglang tumawa ng malakas si Lola Sonia tulad ng isang mapang-uyam na tawa. Kaagad na nagmadali ang tita ko na maglakad ng mabilis. Malapit na kasi mag-alas 6 ng gabi, dapat hindi ka na lumalabas. Bukas pag nag-toilet ka dapat alas 4 pa lang, at naligo ka na. Dapat hindi mo rin sabihin ang salitang aswang. Hindi ko talaga alam kung bakit, baka sa tradisyon ng mga Muslim, sabi niya habang nagmamadali kaming naglalakad. Bigla na lang dumating ang kapatid ko at nagkita sila ng tita ko o ng kanyang biyenan. Sa loob ng bahay, sinabihan nila ako patungkol sa mga umiikot na aswang dito sa bayan. Iyon pala ang dahilan kung bakit ang mga tao dito ay nagsasarado ng mga bintana pagsapit sa hapon at walang lumalabas kapag madilim na. Ito ang unang gabi ko sa kanila, habang kumakain kami ng hapunan, patuloy pa rin kaming nag-uusap tungkol sa aswang. Naririnig din namin ang tik-tik at ang tahol ng aso, at ang paglagapak ng isang malaking ibon sa bubong ng bahay. Patuloy na nagmumura ang tita ko, alam na kita, aswang ka. Bukas siguradong dadalawin kita. Nakalipas ang kalahating oras, hindi pa rin namin naririnig ang kahit anong kakaibang ingay. Kaya't pinagpatuloy namin ang aming pag-uusap kasama ang aking kapatid at tita. Alas 8:30 ng gabi nang dumating ang kapatid ng aking biyenan na may dalang isda. Niluto niya ang isda at hinanda ang hapunan. Sa alas 9 ng gabi, kumain na kami. Ang bahay ng aking kapatid ay isang malaking bahay na yari sa nipa, ngunit napakalaki nito para sa isang nipa. Pagpasok mo sa bahay, walang upuan sa sala at kumain kami sa kwarto dahil may bamboo bench doon. Habang kumakain kami, biglang sumakit ang aking tiyan. Matigas ito at kitang-kita ang pagkilos ng bata sa tiyan ko dahil payat pa ako sa aking pagbubuntis. Umiiyak ako ng umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking tiyan. Hindi ko maintindihan ang sakit na aking nararamdaman. Kumikilabot ang kapatid ko at biyenan dahil napakalayo namin sa sibilisasyon. Sinabihan ako ng kapatid ko na ilagay ang isang pampahid sa aking tiyan, pero hindi ko magawa dahil hindi na ako makagalaw at nag-ugat na ang aking mga kuko at parang mahuli ang aking hininga. Nakatutok ang lahat kay kapatid habang nag-iisa, at ang mga dahon ng puno ng African ay kanyang sinunog. Habang lumalaki ang apoy, may naririnig siyang tunog ng baboy malapit sa puno ng gabi. Nakita niya ang isang pabaligtad na hugis ng malaking hayop, pero may buhok. Sinindihan niya ito ng flashlight, at nagulat siya nang makita ang matalas tingin ng mga mata ng aswang na may maitim at makinis na katawan. Patuloy siyang nagmumura, ngunit hindi ito natitinag. Kaya't kumuha siya ng gulong ng motor at inilagay sa apoy. Galit na galit ang aswang at sumigaw ng hindi kanais-nais na tunog na parang iniihaw na buhay na baboy at asong napasama sa isang bagay at sumisigaw at hindi mo maipaliwanag ang pagsigaw. Ang sigaw ng aswang ay napakalakas, at kitang-kita namin na bigla na lamang lumundag ang isang malaking baboy sa harap ng kapatid ko. Natakot siya at naghanda na para labanan ito.
Agad na kumuha ang kapatid ko ng sibat na malaki at umakma sa baboy. Nagsisigaw kami ng kapatid at tita ko. Malawak ang bahay na gawa sa nipa, pero hindi kami ligtas kung ang baboy ay nasa ilalim ng bahay. Dahil dito, hindi namin makita ang direksyon nito. Ang halong takot at galit ang nasa mga mata ng aking kapatid. Parang puno ito ng galit na dumadaloy sa kanyang katawan habang siya itakot. Ngayon, handa na siyang mamatay at pumatay. Pumasok siya sa bahagi ng ilalim ng nipa ng bahay ng aking kapatid. Malamang ay nipa ito, ngunit medyo malawak. Ang lahat ng naririnig namin ay ang sigaw at ungol ng malaking baboy. Naririnig namin ang kombinasyon ng boses ng baboy at ng babaeng naghihinagpis. Naririnig namin sa kwarto ang pagmumura ng aking kapatid. Anak ng put! Aswang ka! Parang siyang lumalaban sa kalye gamit ang isang sibat noong mga oras na iyon. Samantalang ako, parang mamamatay dahil hindi ako makahinga at nawawalan ng malay. Biglang nagkabanggaan, sumigaw, umiiyak ang mga babae, at ang sigaw ng baboy na nahuli sa isang bagay. Ang sigaw ng aking kapatid ay narinig sa paligid. Hindi ko na matiis ang mga sigaw, at ang mga iyak. Sandali na lang, mawawala na ang aking hininga. Samantalang ang aking kapatid ay naglalagay ng pampahid sa aking tiyan, ang aking tita ay nagdarasal ng mga panalangin ng Muslim. Siya'y yumukod at nagdasal habang ang ingay ay kumakalat sa ilalim ng bahay. Parang maraming tao doon na parang may digmaan na nagaganap sa ilalim ng aming bahay. Nakatigil ang aking katawan. Nang hindi ko na maramdaman ang sakit ng aking tiyan, nasabi ko sa aking kapatid, "Ate, ikaw na ang magsabi sa nanay kung ano ang nangyari." Hindi na ako makahinga. Mahina na ang pulso ng aking puso, at nawalan na ako ng malay. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, nagmulat ako. Inilahad sa akin ng aking kapatid at tita ang lahat ng nangyari kagabi. Pinatay ng kapatid ko ang malaking baboy na aswang at iniwan ang katawan nito sa ilalim ng bahay dahil sa bigat nito. At siya'y napagod at may mga sugat mula sa paglaban sa aswang. Hindi niya ito magawang hilahin palabas ng bahay. Ngunit sa pagdating ng madaling araw, hindi na niya ito makita sa ilalim ng bahay. Narinig namin ang tsismis mula sa malayong kapitbahayan na namatay si Lola Sonia. Agad na inilibing ng pamilya ang katawan ni Lola Sonia dahil hindi nila makayang tanggapin ang kamatayan ng matanda. Sabi nila, madali pa ito kaysa malaman ng ibang tao na pinatay niya ang aswang. Maaari siyang makulong dahil dito. Akala namin noon na mga alamat lang ang aswang at panakot lamang sa mga bata sa tuwing gabi. Mali pala kami, sila ay totoo at marami. Ngayon, narito ako sa Nova Scotia sa Canada, nagtatrabaho bilang caregiver, at may magandang buhay. Tinanggap na ako ng nanay ng aking boyfriend at ngayon ay kasal na kami. Patawad ko na rin siya sa mga panlalait niya sa akin noon. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Lahat tayo ay nagbabago at ngayon, kami ang nag-aalaga sa kanya, at siya naman ang nag-aalaga sa kanyang apo kasama ang aking asawa. 34 na taon na ang lumipas nang maganap ito, ngunit parang kahapon lang ito sa akin. Marami na akong pinagdaanan, at ito lang ay isa sa mga kakaibang pangyayari na naranasan ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nag-enjoy kayo sa kwento ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong kwento. Hanggang sa muli, ako po nagpapaalam sa inyo ng magandang araw.